Bubuksan po, bubulwak yung mga bank records ni Sara Duterte. Kaya gustong ikodita. Hindi kasi na TRO. Hindi dininay yung TRO request sa petisyon ng kampo ni Sara Duterte sa Supreme Court. Yun ang Plan A. Plan B, nabukya uli yung tanggalin si Boji D bilang speaker para isalba si Sara. Bukya na naman. Adiyan na niya, Mr. Maravillas, ang Plan C. Tanggalin na yung ating Pangulo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Grabe na po yung pagka-desperado at pagkataranta ng kampo ni Sara Duterte dahil sa naka-schedule na impeachment hearing sa April 14. At sabi mga kababayan ni Congressman Terry Ridon, yung mga pinapakalatan niya ng mga health rumors, pati yung kudita sa Kongreso para palitan bilang Speaker of the House si Boji D ni GMA, ay paraan niya i-discarril yung impeachment laban kay Sara Duterte. Malinaw po. Kaya lang, nag-deny na si GMA. Sinusupport daw niya si Boji D. Hindi kasi nagtagumpay, hindi nakakuha ng enough vote. Hindi daw umabot na 30. 160 yung kailangan. At talaga mga kababayan, dapat talagang mataranta ang kampo ni Sara Duterte. Ito pala si GMA. Sabi dito, I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Boji D that surfaced yesterday. Bukya kasi. Ano ba, mga kababayan? May rason na mataranta ang kampo ni Sara Duterte. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito yung mga balita ngayon. Carpio, si retired Supreme Court Justice, Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi po ni Carpio, the House of Representatives has the constitutional authority to compel the Anti-Money Laundering Council to disclose records in connection with the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Bubuksan po, bubulwak yung mga bank records ni Sara Duterte. Kaya gustong ikodita. Hindi kasi na TRO. Hindi dininay yung TRO request sa petisyon ng kampo ni Sara Duterte sa Supreme Court. Yun ang Plan A. Plan B, nabukya uli yung tanggalin si Boji D bilang speaker para isalba si Sara. Bukya na naman. Adiyan na niya, Mr. Maravillas, ang Plan C. Tanggalin na yung ating Pangulo. Gatungan yung destabilization, mga kababayan, para siya na yung upo sa palasyo. Malamang yon. Kasi ang sabi ng mga pinapakalat ng mga DDS, opo na daw po si Sara ngayong April. Kung hindi, next month, May, may bago ng presidente. Ganon katindi ang imagination, mga kababayan, ng kampo ng mga Duterte. Natataranta. Dito kasi yung mga balita ngayon. Carpio made the statement amid mounting legal challenges from Duterte's camp, which has accused the House Committee on Justice of grave abuse of discretion for issuing subpoenas in conducting what it described as mini trial. Carpio rejected those claims, emphasizing that the House is acting squarely within its constitutional role bilang mga prosecutor sa impeachment cases. Sabi po ni Carpio, yes, because they have the power. Any committee of the House or the Senate can issue subpoena, sabi po ni Carpio. Carpio said that when asked whether lawmakers could legally require AMLAC to produce bank records,
Yun mismo yung kinatatakutan ni Sara Duterte, yung bumulwak yung bank records niya, malantad sa publiko. So ayon kay Carpio, mahalaga ang bank records upang maikumpara sa Statement of Assets and Liabilities net worth ng opisyal. Kapag may hindi tugma, maaaring magbukas ito ng kaso sa unexplained wealth. Kung hindi tugma, pwedeng ma-forfeit ang sobra, paliwanag ni Carpio. Dagdag pa niya, bukod sa impeachment, maaari pang umantong ito sa hiwalay na kasong kriminal o sibil. Nilinaw rin ng dating maestrado na hindi pa ito trial na trabaho ng Senado, kundi bahagi lamang ng investigasyon ng House. Ang nagsasalita, mga kababayan, isang legal luminary, dating Senior Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Tinuligsa rin ni Carpio ang aligasyon na may grave abuse of discretion ang Kamara, anyat hanggat sinusunod ng House ang sarili nitong rules, walang paglabag sa konstitusyon. To stop the proceedings, anya, kailangang may malinaw na constitutional violation. Wala silang maipakita, anya. Malinaw ang punto ni Carpio, may kapangyarihan ang House na bosisiin ang financial records, kabilang ang AMLAC, data upang matukoy kung may sapat na batayan ang impeachment. Kung alisin ang kapangyarihan, ito anya, mawawala ng saysay ang buong proseso ng pananagutan sa gobyerno. O ano kayo ngayon? Kaya ang tumbok na mga kababayan ng kampo ni Sara, talsikin si Buji, bukya. Tuloy ang bloodbath, mga kababayan. Yan sabi ni Carpio, hindi maring umasa lamang sa reklamo ang House of Representatives sa pag-usad ng impeachment case laban kay Sara. Kailangan nitong makalap ang matitibay na ebidensya kabilang ang dokumento at testimonya. Ayon kay Carpio, mali ang pananaw na dapat limitado lamang sa isinumiting ebidensya ng complainants ang basihan ng House Committee on Justice. Pinaliwanag niya na anumang kaso, lalo sa impeachment, may tungkulin ang prosecutor magsagawa ng sariling investigasyon. Kung gano'n ang patakaran, walang makoconvict, sabi po ni Carpio. Sa ilalim niya ng House Rules, maring mag-issue ng subpena ang committee upang makakuha ng mga dokumento at makapagpatawag ng mga testigo. Isang kapangyarihang anyay hindi ipinagbabawal ng Korte Suprema. Tinuligsa din ni Carpio ang argumento ng kampo ni Sara na isa lamang fishing expedition ang ginagawang investigasyon. Anya, ang pagkalap ng ebidensya hindi panghuhula kundi bahagi ng proseso upang matukoy kung may probable cause. Paano nila malalaman kung may basihan ng kaso kung hindi sila makakakita ng dokumento o makakapagtanong sa mga testigo, sabi po ni Carpio. Binanggit ni Carpio na malagang mga dokumento, kabilang ang financial records upang masuri kung may irregularity sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa mga naunang pagdinig, lumutang ang mga isyu hinggil sa paggamit ng confidential funds na ngayon ay sentro ng impeachment complaints laban kay Duterte. Anya, ang mga ganitong dokumento ay kailangang ma-verify, maikumpara sa mga opisyal na deklarasyon gaya ng SALN. Nilinaw ni Carpio na ang impeachment proceeding sa House ay hindi simpleng formalidad o palabas lamang. Bagamat ang Senado magsasagawa ng trial, ang House may responsibilidad na magdagdag ng sapat na ebidensya bago ito umabot sa susunod na yugto. Malinaw, mga kababayan, yung paliwanag ni Justice Carpio. Hindi niya seremonyal, may seryosong tungkulin ang House. Sa usapin ng aligasyon, grave abuse of discretion, sinabi ni Carpio na walang ganitong paglabag kung ang House kumikilos ayon sa sarili nitong rules. Dagdag niya, wala ring tinukoy ang kampo ng Vice Presidente na partikular na probisyon ng konstitusyon ang nilabag. Para kay Carpio, malinaw ang prinsipyo, walang pananagutan kung walang ebidensya. Walang ebidensya kung walang kapangyarihan magkalap nito. Sa impeachment, hindi sapat ang paratang, kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng dokumento, testigo at katotohanan. So nag-gauge na ninyo kung bakit panic mode ang kampo ni Sara Duterte at desperado
sa kanyang mga galaw. Ito yung rason, mga kababayan. Napakalakas ng mga ebidensya at tama yung aksyon na ginagawa ng Kongreso. Ngayon, sabi naman po ni Congressman Joel Chua, dilatory tactic ang ginagawa ng kampo ni Sara. Malinaw na dilatory tactic ang pag-ain ng petisyon sa Korte Suprema, sabi po ni Chua. Hindi yan ito politika, ito'y pananagutan. Ang konstitusyon ang sinusunod, hindi ang palusot. Ito niya yung pagkakataon ni Sara para sagutin ang mga aligasyon at linisin ang kanyang pangalan. Hindi dapat pigilan ang constitutional mandate ng mga mambabatas. Chua also pushed back against repeated attempts to stall the process. Tama na ang dilatory tactics at mga palusot. Impeachment is moving forward. Walang legal na dahilan para ito'y pigilan. Correct. Ngayon, ito naman yung naging pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Ortega, yung endorser ng fourth impeachment complaint, issued a statement after the release of the latest WR numero Philippine Public Opinion Monitor Survey showing that when asked what should be the main basis of congressmen in voting on the impeachment of Duterte, 42% said lawmakers should consider the opinion of the Filipino people, while 29% said the vote should be based on the strength of weaknesses of the evidence. Sabi ni Ortega, this destroys the false narrative that the public wants Congress to shut its eyes and walk away, sabi po ni Ortega. The people want this process taken seriously, They want the facts examined. They want the evidence weighed. At higit sa lahat, gusto nilang manaig ang pananagutan. Malinaw ang clamor ng publiko. Kailangang ituloy ang impeachment para malinis ang pangalan ni Sara kung wala siyang ginawang mali. At kailangan niyang managot kung may mali siyang ginawa. Ganun lang yon. Tama ng palusot, sabi ni Ortega. Ortega said the survey contains an even more damaging finding. For the Vice President's defenders, 22% of Filipinos already believe the evidence against Duterte is strong in as basis, while only 25% say it is weak and baseless. What means nearly 1 in 4 Filipino? That means, nearly 1 in 4 Filipinos already believe there is real basis to hold Vice President Duterte to account, sabi po ni Ortega. Hindi ito biro, hindi ito maliit na numero at lalong hindi ito patunay na kumbinsido ang publiko na inosente siya. He said that often cited figure that 53% are against impeachment should not be misconstrued as public clearing of Duterte's name. Let us be very clear, sabi po ni Ortega. Being against impeachment is not the same as believing she is innocent. In fact, the same survey shows that 46% say they still do not have enough information about the evidence and grounds behind the complaint. Ibig sabihin, hindi pa sarado ang isip ng publiko. Naghihintay sila sa buong katotohanan. According to Ortega, that is precisely why the impeachment proceeding should continue in a serious, orderly, and evidence-driven manner. Kapag nailatag po yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte, sigurading bubulusok ang ratings ni Sara. Malinaw po. Kaya sabi ni Ortega, if the Vice President truly believes the allegation against her will collapse, then she should welcome the process instead of hiding behind technicalities, diversion, and propaganda. The answer to impeachment charges is evidence. The answer is not self-pity. The answer is not political victimhood. Ortega added that the survey also undercuts the argument that lawmakers should simply follow political loyalties or factional lines. He said only 9% said members of Congress should vote based on the side of their political allies, while another 9% said lawmakers should rely mainly on their own conscience as legislators. The public is not asking for blind loyalty.
the public is asking for judgment anchored on facts. Hindi kampihan, hindi palakasan, hindi palusot, ebidensya, sabi ni Ortega. The House anya cannot abdicate its duty. We are constitutionally bound to hear the evidence, test the allegations, and determine whether the charges merit action, Ortega said. Hindi pwedeng umatras na lang dahil may ingay. Hindi pwedeng umurong dahil may pressure. Kapag may sapat na batayan, kailangang umusad ang proseso. Correct. Puro palusot mga kababayan ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. For Ortega, the real lesson, the survey is simple. Duterte does not have a public mandate of innocence, sabi po niya. The survey is not a vindication of the Vice President. It is a warning that the public is still watching, still weighing, and still waiting, sabi po niya. At habang dumadami ang lumalabas na detalye, mas lalong mahalaga na pairalin ang katotohanan kaysa propaganda. Correct. The Filipino people deserve the full story, sabi po ni Ortega. And those entrusted with public office must never be allowed to treat accountability as optional. Ito anyang WR numero survey was conducted from March 10 to 17. Malinaw ang pinapakita ng damdamin ng ating mga mamamayang Filipino. O ngayon, yung envelope mga kababayan, remember na may laman na pera na ibinigay kay Yusek Mercado. Magiging parte siya ng ebidensya. Ayan envelopes labeled Hope submitted by former Education Undersecretary Gloria Jomamil Mercado have emerged as part of the documentary trail being sought by the House Committee on Justice in its impeachment proceeding against Sara Duterte. Sa subpena ad testificandum et doses tecum, the panel directed Marivic M. Pareja, Director of the House of Representatives, Legislative Archives and Museum Management Service to produce records including material linked to Mercado ahead of the April 14, 2026 hearing. Bribe yun mga kababayan na binibigay para timing lang si Mercado. Nag-testify doon sa Congress. At hindi man niya po ito ginamit. Dinonate ni Yusek Mercado pero preserve niya yung envelope. Ebidensya laban kay Sara. Ayan during a September 2024 hearing of the House Committee on Good Government and Public Accountability, Mercado, former head ng procuring entity, Hope, stated in her sworn affidavit that she allegedly received envelopes from then DepEd Secretary, Assistant Secretary Sunshine Fajarda. She testified that Fajarda told her the envelopes came directly from Sara Duterte. Between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My current position at DepEd during the time, sabi niya, these envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Fajarda, which she says came directly from Sara. Sabi po ni Mercado. What she would typically say, as she hands the envelope, it would appear that I received this envelope by virtue of my office as Hope. Attorney Fajarda is the wife of Edward Fajarda, who is the Special Disbursement Office, sabi po ni Mercado. Malinaw mga kababayan na yung pera suhol para hindi umimik si Mercado. Ngayon, mako-confirm natin ito. Pero doon sa naging investigasyon po ng Committee on Good Government, malinaw na yung kwento doon. Lalo ito mga kababayan na lilinaw sa presentation ng mga ebidensya at further investigation na gagawin po ng Justice Panel sa April 14. Kaya kaabang-abang po ito mga kababayan. Yan ang rason kung bakit ang kampo ni Sara Duterte ay desperado na, moving heaven and hell para mapigil po ang impeachment proceedings laban sa kanya.
Tama po yung ating mga analysis. Kuri ka dyan niya, Mr. Maravillas. Ito yung latest po na aksyon ng mga kakampi ni Sara. 17 individuals join call to stop impeachment proceedings versus Sara Duterte. Ngayon, 18 minutes ago pa lang. Tumakbo uli sa Supreme Court po. 17 individuals composed of lawyers and private citizens. Gusto nilang isama sila bilang mga petitioners seeking to stop the impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. In a petition, the 17 individuals said they wanted to intervene because the ongoing impeachment niya against Sara Duterte will directly affect the constitutional interest the movement share as Filipino citizens, taxpayers, and stakeholders in Mindanao. Where public confidence is constitutional in constitutional order niya, institutional fairness and non-selective government carries special and immediate public consequence. The intervention niya will not delay the proceedings. It will aid niya the honorable court. They support the principal petition, adapt its core institutional challenge, and present an additional and distinct public interest perspective, sabi ng mga petitioners po. Yan mga abogado. Hindi man mga kilala, mga kababayan, tambak na mga abogado po. Yan and private citizen. Hindi man mga kilala. Malinaw mga kababayan na dideploy ito lahat ni Sara. Di ba po, mga kababayan? Talagang taranta po, panic mode ang kampo ni Sara para itigil ang impeachment proceedings ng Congress para hindi po bumulwak yung mga bank records at mapigil po si Madriaga na magsalita. Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drinks Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo ito. Cancer free na po siya. Siya si Yolitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight for her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries, dumiritso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets,
Dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling every Sunday, 7 o'clock in the evening. Pwede kayong mag-order dyan online sa kanya. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.